Ano sabi mo? Sorry po, doktor lang. Tapos, sis lang po. Tapos sa mga sponsor, sinasabi ko po, sorry po talaga. Kasi po, hindi ko po tinapos yung exam kasi sabi ko po, namiss yung lolo ko. Ayan. Gabi na. Nagdidilig na si Mrs. Love sa kanyang mga halaman. Gabi na, oh. Didilig pa rin. Kanina pa natin inaantay si Darlene. Sabi niya, uwi siya ngayon. Naantay ko na darating. Hindi man dumarating pa. Gabi na. Kahapon pa nga yun nagsabing uwi. Nag-ano nga yun? Nauwi na raw siya. Nagbigay na ako ng pamasahe, lahat-lahat. Hanggang ngayon, hindi pa rin dumarating. Para tayong mga magulang nito na nag-antay sa kanya. Ay naku, to si Darlene. Ewan ko ba itong bata na ito. Importante makabalik siya dahil next week tatawagan ko yung teacher niya at para exam. So hindi pa dumarating, gabi na ngayon. Nagsabi sa akin na uwi. Hati daw siya rito. Nagtsuhin niya. Antay naman ako hanggang ngayon, gabi na. Hindi pa siya dumarating. Yan po mga bulaklak ni Mrs. Love. Ganda. Yan o. Mukhang ayaw na ni Mrs. Love umalis sa balahay na to dahil pinaganda man niya yung mga bulaklak niya. Sino nagbigay niya mga bulaklak mo, ma? Ay, maraming salamat po kay Tita Madi, no, sa pabulak. Tita Madi. Grabe. Tita Madi. Tapos, sino ba yung sabi? Si Jocelyn nyo ba yung sabi? Magbigay din sa akin? Gisolinio, sabi. Meron pa si Tita Aurora Cox. Sabi? Ngayong April daw siya magbibigay ng pambulaklak mo kasi nagustuhan niya yung ginagawa mo dyan sa mga bulaklak. Wow, talaga po. Salamat sa magbibigay pa lang. Yan. Dadami talaga tong orchids ko. Kung sakali mang umuwi yun si Darlene, turuan mo siya dyan magdilig. Hindi pwede yung hindi siya magtatrabaho. Pag bumalik siya dito, hindi na pwede yung tulad ng ginagawa niya nung panahon na pinabayaan natin para Mag-aral lang. mag-aaral lang tapos magawa pang magsinungaling. Ngayon, hindi na pwede dahil sinisipa ako ng ibang mga tita na dapat bata pa tinuruan. Hindi daw yung ginawa ko na pinabayaan ko na hindi nagtulong. Dapat bata pa, turuan na at para pag malaki na, matigas na daw ulo. Yun ang sabi ng ibang mga titas. Mga titas. Mali daw yung ginagawa ko. Ako daw nagturo na maging tamad. Ang akin lang kasi noon, hindi ko na siya na magtrabaho dito kasi ang ko lang na mag-focus sa pag-aaral niya. Kaya, at minsan ko na po siya tinuruan noon na pag walang pasok, ganun ang gagawin niya, maglinis sa bahay. Kasi Lunes hanggang Friday ako maglilinis, Sabado siya, yun ang usapan namin noon. Hindi naman niya ginawa, so ayaw ko naman yung mag-utos ako pa ulit-ulit. Tulad ng sa Bulaklak, kaya naman niya itong diligan pero hindi man siya kumilos. Ako pa rin, hindi ko siya inaano na magtrabaho dito. Kasi ang gusto ko lang na magseryoso siya sa pag-aaral niya. Kaso minsan magawa pang magsinungaling sa atin. Kaya paano na lang kung lumaki yan siya, kung magtatagal man dito sa atin. Yun nga iniisip ko paano na lang kung ako magkasakit. Kasi hindi talaga siya nagkukusa. Ako kasi ugali ko, ayaw ko yung paulit-ulit ako nag-utos Gusto ko magkusa kasi hindi ako, pag inutusan ko na yun dapat gagawin na kasi ayaw ko ng paulit-ulit. Kaya ang nangyayari, ako na lang lahat gumagawa. Yun, minsan si Dr. Love, siguro ayaw na ni Dr. Love ng kasi nakikita din naman mismo ni Dr. Love na yung mga kinainan niya, kahit alam niya na wala nang mga hugasan dyan, basta itambak lang niya yung hugasan niya dyan pag kumain. Lamisa, hindi niya mapunas-punasan yung lamisang ginamit niyang kumain. Kaya ngayon, hindi na talaga pwede dahil ako pang nasisi dahil hindi ko tinuruan. Mali daw yun. Ngayon, pag gusto man niya talaga na dito, bumalik,
ay tumulong siya dahil nadinig ko naman yung sinabi ni Sir Leo Dinon na magpakabait siya, mag-aral lang mabuti at tulungan ako sa gawaing bahay. Pero hindi ginawa ni Darlene yun. Pero hindi ako nagsasalita noon. Hanggat kaya ko nagtrabaho ako sa bahay. Kasi nga tinatakpan ko yun, ayaw kong mababas siya. Kaso nangyari na nga ito ngayon na imbis tinago-tago ko lang. Yung ginawa niya ngayon, yung pagsisinungaling. Eh ngayon, hindi naman sinisiraan ko si Darlene. Tama naman po yung mga titas na ano sa akin, mali yun, dapat tinuruan. Eh ngayon, siya nang ano sa atin dito ngayon, tumulong siya sa gawaing bahay. Kasi dati, pinabayaan lang natin siya. Tama naman po yung mga sabi ng mga titas na Gabi dapat na. tinuruan. Sabi, darating daw kaninang araw. Wala pa rin. Inabot na tayo ng gabi dito. Pagkaantay sa kanya. Bayan batang yan. Yun nga mahirap eh. Nagpapaano pa. Naasa na. Nagpapasundo. Sabi ko, hindi kita pwede sunduin dahil yung mga sasakyan ay pinahiram ko. Wala akong masusundo sa'yo. At saka hindi pa, sa mahal ng gasolina ngayon, ang layo-layo ng dait. Ito dito. Hindi, sa basod lang. Doon sa may crossing. Kaya lang sabi ko, wala akong sasakyan. Dahil pinahiram ko nga doon sa mga nanghiram. Yung isa na sa Albay. Yung isa na sa umikot ng Cam Norte at sa Camsor para magbisita iglesia. Kaya kung darating man siya, di sige, tayo na ano lang natin, abangan na lang natin siguro. Kung wala, di wala tayong magagawa kasi gabi na baga ngayon. Ngayon, Baka di na darating yun. ano man ang plano mo. Sa kanya yun, dahil tayo, gusto man natin humanda yung buhay niya, yun na nga. Wala namang mangyari kung tayo lang mapursige. Tapos siya mismo ayaw. Sige na. Oo. Mahala na lang siya. Sige na. Sino yun, mami? Darlene? Dumating na? Sino kasama mo? Sino kasama mo? Dito mo? Nasaan na? Tara. Diyan ka lang. Baka huwag ka lang lumabas. Huwag ka lang lumabas eh. Magandang gabi po. Oo. Magkano babayaran ko? Sir, Aha. gasolina lang? Panggasolina, 1,000 daw. Okay na sa inyo, 1,000? Okay na po yan. Salamat po. Sige na. Ingat kayo. Kami po uwi na po kami. Mauwi na kayo. Sige na. Salamat sa pagkatid dito. Salamat din po. Sige po, sir. Sige na, ingat kayo. Opo. Ingat kayo. Kapsor kayo, mauwi. Sige na, uwi na tayo. Marami tayong pag-uusapan. Ay, sasabihin ko sana ako. Ano? Sorry, Dr. Love. Sorry. Doon tayo sa bahay. Doon tayo mag-usap dahil madilim dito. Doon tayo sa bahay mag-usap. Halika, mami. Mag-usap muna tayo. Mag-usap muna tayo. Kasama si Darlene. Oh, mamaya na kamo yan. Ano? Sige na, kami na lang. Ano yung sasabihin mo? Sorry po. Ha? Dito tayo, maingay sila dyan. Di ko marinig yung, di marinig yung usapan natin. Para maliwanag ng usapan. Saradong pinto. Ano sabi mo? Sorry po, Dr. Love. Tapos, sis lang po. Tapos sa mga sponsor, sinasabi ko po. Sorry po talaga. Kasi po, hindi ko po tinapos yung exam kasi sabi ko po, namiss yung lolo ko. Kasi po, di po kami nagkikita. Sorry po sa lahat. Tapos pagbabas doon sa tito ko, sa tita, kasi hindi man po yung tito ko ni may kasalanan. Ako talaga. Tapos doon po siya nagsabi sa Mantagbak, hindi na po kayo na ano kay mama. Kahit ninyo, doon pa kami tindahan doon. Takot naman po yung kay mama. Yung ano po yung nagsabi doon. Takot naman po yung kay mama eh. Pag uwi po kay mama, lagot po yun.
Yung pumarites na maray dumanay. Sinong sinasabi mo? Wala mang nagsasabi mga tao. Doon pa yung katabi namin na may tindahan. Yung Oh. nagchichismis kay mama. Yun di po naubusan ng pangalan doon kay mama. Yun po, sige nagagmarites po. Bakit sisisihin ng ibang tao na kayo ang may gumawa ng kasalanan nyo? Bakit kailangan manisipan ng tao? Di po, kaaway po talaga yun ni mama. Hindi nga. Hindi yun ang ano. Bakit umalis ka na hindi pa tapos yung exam mo? Di po, namimiss ko po talaga yung lolo ko. Namimiss mo ang lolo mo pero pumunta ka doon. Ilang linggo kang umalis dito? Ilang araw kang umalis? Marso pa. Bumalik ka ngayon lang. Bakit kailangan mong umalis at lumayo? Gayong may exam ka pa. Yun ang inaalala ko sa'yo. Bakit ka umalis at pumunta doon? Nagsisinungaling ka. Ang sabi mo, wala ka ng exam pero may exam ka pa pala. Isa man lang po yun. Ha? Isa na lang po yun. Anong isa pa? Ay kausap ko yung teacher mo. Isa man lang po yung examen ko. Tapos ko na po yung math. Tapos lahat po yung English na lang po di ko tapos. Kalahating araw lang matapos mo yung exam mo? Ay, di po. Yun po talaga lahat ng tinapos talaga po namin yun. Talaga po. 8 po to 7 lang po yung na-exam ko. Anong sinabi ng mama mo at hindi ka na nag-uwi dito? Di Napanood niya lahat ng video mo. mo po nag-chat sa amin. Ha? Nagalit lang po siya dun sa katabi namin, kapitbahay. Bakit siya magalit doon sa katabi ninyo? Wala man siyang sinabi. Kasi po, Wala man siyang kuninto chismosa tungkol po. sa inyo. Chismosa po kasi yun. Hindi kayo dapat magalit. Bakit magalit kung mayroon kayong ginawang kasalanan at nagkwento lang naman siguro kung anong nagkwento lang. Nakitaan siguro hindi maganda. Hindi. Nakita po ko nun. Ayaw ko yung ganyan na maninisi kayo ng ibang tao. Kayo man ang may kasalanan, kayo ang gumawa. Nakita po kasi kami nun ng tito ko. Kumuha pa kami ng tornilyo. Tapos doon po, bumili nga po kami ng alo-alo. Tapos Si lolo mo ang kausap mo. Si lolo mo na kausap namin, di ba? Opo. Oh, yun ang kausap namin. Hindi namin kausap yung tindahan. Tapos galit na galit po si mama doon. Kasi madumi na daw po. Ha? Madumi. Anong madumi? Yung harap namin po. Hindi yun ang ano. Ang inaano ko rito, hindi yun ang naging problema. Ang naging problema natin dito, Hindi po dati po talaga yun. Ngayon po bakit umalis ka? Gayong may exam ka dapat tapusin pa. At sino bang nag-aya sa'yo? Bakit dinaya ka ng tita mo doon sa Kamsor? Gayong alam niya na may exam ka pa. Hindi po ako na inayanin. Talagang umuwi po talaga kami. Gusto mo talagang umuwi? Opo. O bakit ka umuwi? Kasi po, namimiss ko yung lolo ko. Namimiss mo yung lolo mo? Kasi po, di man po kami nagtatawag sa cellphone. Ha? Di po kami nagtatawag sa cellphone. Cellphone lang. Nagtatawagan lang naman kayo. Bakit kailangan mo mamiss sa lolo mo? Hindi po kami natawagan sa cellphone. Kasi po, wala man po siya ng cellphone. Kasi dadalawa na lang sila. Alam mo, meron kang implication dito. Kailangan mo tapusin sa pag-aaral mo. Anong sasabihin mo doon sa mga sponsor na nagagalit sa iyo ngayon? Sorry po. Kasi po, nagsinungaling po ako. Tapos doon po, sa mga sponsor po, sorry po talaga. Tingnan mo itsura mo, ang baho mo na. Hindi mo ba naisip na pumunta ka sa ibang lugar? Malinis ka dito nung umalis, ngayon bumalik ka sa akin, ang baho mo na. Naisip mo ba yon? Binigyan ka namin ng panahon talaga. Inaayos ka namin dito. Umalis ka, pinaalis, hinatid pa kita. Tapos sa isang iglap, sasabihan mo ako, pinagmalakihan mo ako, hindi ka na babalik sa akin. Bakit mo sinabi yon? Nasira po kayo yung cellphone ko eh. Kasi po baka po ay magalit po kayo sa akin na sira na po yung cellphone ko. Sino nagsira ang cellphone mo? Si ate po kasi hirap. Kinuha ko na kukuhain ko po ayaw. Hiniram ni Marian yung cellphone mo tapos hindi na binalik. Ako kasi nasira po yung cellphone niya na daganan. Oh.
Anong kinalaman ng cellphone niya at bakit pakialaman niya yung cellphone mo? Na alam naman niya yung cellphone yun, Wala na po kasi ang cellphone. dapat di siya nakikialam ng cellphone ng may iba. Dahil yung cellphone yun binili ko para sa'yo, hindi binili para sa sirain niya. Di ba po? Ano bang ginawa niya at sinira niya? Ano bang ginawa? Tignan po, ganito po yung... Hinampas? Opo, Saan? dun sa side nila, tito. Ayan, wasak na. Yan yung cellphone, wasak na. Opo. Oh. So magtitiis ka ngayon dahil wala ka ng cellphone, wala na ako ibibili sa cellphone. Alam mo naman wala akong kinikita. Doon sa mga sponsor na galit sa'yo, ano pang masasabi mo? Sana po, mapatawad niyo ako. Tsaka po, may nagbubuli po talaga sa akin dun. Patay na daw yung papa ko, yung pong nagagalit po ako dun. Ano? Patay na daw yung papa ko. Ano? Patay na daw yung papa ko, yung pong nagagalit po sa kanila. Anong kanila? Classmate ko po, binibuli po. Binubuli ka lang mga classmate mo? Yung isa lang po dun. Bakit ka naman binubuli? Anong dahilan at binubuli ka? Wala po kasi patay na daw po yung papa ko. O anong kinalaman doon kung mamatay na yung papa mo? Wala na po akong papa. Tapos ampun daw po. Ampon ka? Paano nasasabing ampon ka? Ay nakakutsi ka. Dapat nga sila mainggit sa'yo dahil nakakutsi ka. Ngayon, hindi tama yung ginagawa mo. Dahil kami nagpapasensya kami sa'yo. Dapat di mo kami inabuso. Dinala ka namin dito para pagtapusin, pag-aralin at gusto namin mayroong makatapos sa inyo. Kung maaari lang, kalimutan mo muna sila eh. Habang nag-aaral ka dito sa amin, kalimutan mo muna yung mga kamag-anak mo. Unahin mo yung pag-aaral mo. Hindi ka naman namin inaangkin. Dinala ka namin dito dahil gusto namin makapagtapos ka. At gusto namin na isang araw mayroon kang degree na ihaharap sa kanila, sa mga kamag-anak mo. Hindi ka namin dinala dito para gawing utusan o alilain. Alam mo yan, hindi ka namin pag nagtrabaho dito. Ha? Lahat ng luho mo binibigay ko. Ikaw ang pinakamalaking baon sa school nyo. Pag-aaral, pagsisinungaling ang ginagawa mo, mapasok ka, may pasok pa pala ng hapon, hindi ka mapasok uli. Hindi po yung ano po talaga. Ha? Wala po talaga kami nung pasok ng hapon. Yung... Yun na yung mga kaklase mo pumunta rito, ang sabi may pasok ka pa. Hindi po, isa man na po talaga yung examen ko. Minsan dito, sasabihin mo, may sakit ang ulo mo, masakit ang ano masakit minsan, Mrs. Love? Ano ba yun? Dibdib, minsan, ano ba yun? Oo. Tumasakit po talaga yung dibdib ko pag na ano po ng gutom. Gutom. Bakit? Ginugutom ka ba namin? Kasi sumasakit man ang iyong katawan? Ano? Nandito ka, darling, para mag-aral at magtapos. Paano? Hindi siya magugutom. Nakakulong dyan sa kwarto. Ala namang pati pagkain dadalhin sa kwarto. Oo. Kita mo? Kaninong kasalanan yan? Lagi kong sinasabi, hindi magkulong sa kwarto, mag-asikaso ng pagkain. Dahil anong oras ka na nalabas dito sa Di ba lagi kong sinasabi, kumain talaga sa umaga. Di paano? Anong oras na siya nalabas? O, kasalanan namin yan kung magugutom ka. Bakit nagkukulong ka dyan sa kwarto? Wala kang ginagawa. Tapos yung mga gamit mo dyan, ang gulo-gulo ng kabinet mo. Hindi mo pa naayos. Kasalanan ba namin yung magutom ka? Ikaw yung nagkukulong dyan. Sabi ko mag-asikaso, hindi magkukulong dyan. Hindi ka na nga namin pinilit Di ba ano sabi ni Sir Leo di sa'yo? Magtulong ka dito sa trabahong bahay. Tulungan ako. Hindi ko na nga inaano yan. Hinayaan kita dyan. Anong gagawin mo? Kasi ang gusto kong mangyari, atupagin mo yung pag-aaral. Na kahit lahat ng trabaho sa bahay, inako ko na basta makita naman namin pagdating ng katapusan ng taon na ayos yung pag-aaral mo. Kaso lang, nitong huli, puro naman kasinungalingan. Kahit ako nung sinabi mong tapos ng exam, hindi talaga ako naniniwala na tapos ang exam. Kasi
Hindi matatapos ang 8 subject ng 2 oras. 2 oras lang pasok mo, tapos kaumpisa na ng exam. Pag uwi mo dito, nagsasabi ka na tapos na. Nagpasok na po ako, nag-umpisa na po ako ng mag-exam kasi nakadalwa na po ako. Kasi para namang hindi kami nag-aral niya na papaniwalain mo na 2 oras lang yung exam at tatapos na, nagmamadali kang umuwi. Ba't ka nagmadaling uwi? Di ba nag-uusap na nga tayo na pagkatapos ng exam, nagpaalam ka, mauwi ka ng Kamsor. Ano bang sinabi ko? Sige. Kasi nga magsama-sama kayo doon. Pero ang kinaanuhan ko lang kasi nga, andun na tayo sa tuktok eh. Araw na lang, bakasyon na, tapos na ang exam. Kaso, pinapaniwala mo naman si Doc na tapos ng exam. Tapos pag uwi namin dito galing naghatid sa'yo, andito na yung mga classmate mo kasi may pasok pa kayo. May exam pa. Tapos Lunes daw may pasok pa kasi may exam pa ulit sa Lunes kayo. Pero pinapaniwala mo si Doc tapos ng exam. Kumbaga nasa tuktok na baga tayo, bigla mo na lang inano. Ngayon, wala ka na dapat iintindihin kasi nga tapos na, araw na lang yun. Ang nangyari ngayon, pinapauwi ka ni Doc nung sabi Lunes kasi may exam, ba't hindi ka nauwi? Hindi po, ano po kasi wala pong maghahatid. Bakit kasi lang mamadali kang umuwi, alam namang exam, yun na yun eh. Dapat wala na tayong inintindi ngayon. Di ba? Anong sasabihin mo ngayon kay Mrs. Love? Hindi naman to para sa amin yung ginagawa namin dati. May sasabihin siya sa'yo, mami. Pakinggan mo. Anong sasabihin? Ano sasabihin mo kay Mrs. Love? Sorry po. Sana po mapatawad po. Ganun po. Hindi ba ako sundin sa lola ko? O, Mrs. Love, ano masabi mo? Wala namang kaming ginawa, darling, kung hindi nagpasensya sa'yo, di ba? Wala kaming ginawa kung lahat ng gusto, nagpasensya kami. Kasi nga, di ba, sinabi ko nga sa'yo, yung pagmamahal ng magulang mo na nawala sa'yo, kami ang pupuno. Kaso ikaw naman yung hindi kasi, parang tulad niyan, edad mo ngayon, parang hindi ka naman natatakot na sa amin, magsisinungaling. Di ba, una pa lang, nangaral na ako sa'yo, ang pinakaayaw namin yung batang sinungaling, magsinungaling. Dapat ko, anumang problema mo, sabihin mo sa amin para alam din namin. Kailangang open ka sa amin dahil kami nga, hindi ka na tinuturing na ibang tao. Sabi ko nga sa'yo kung anak ko lang, si Ren, alam ni Ren ugali ko kasi ayaw ko talaga yung batang nag-a-absent. Yan si Ren, kahit may sakit, hanggat kaya, hindi ko pinapa-absent yung bata na yan. Pinapabaunan ko yan ng gamot. Kung sasabihin ko nung maliit pa yan, hindi pa siya kaya siya mag-inom. Sinasabi ko rin sa teacher na may may lagnat yan. Kasi ayaw ko talaga yung batang nag-a-absent. Yung pag namin sa'yo, hindi man yan para sa amin, para sa'yo yan. O diba? Para sa'yo yan. Kami, wala namang mawawala sa amin kung sakaling hindi ka mag-ayos dyan sa pag-aaral mo. Hindi naman kaming malulugi. Ikaw, walang mawawala sa amin. Ang amin, di ba, sabi namin, magtulong lang kami para balang araw, ikaw ang magtulong sa pamilya mo. Yan, pero kami kasi, kami lang yung magpursige na gumanda ang buhay mo. Ikaw naman, ayaw mong tulungan sarili mo. Wala kami, anong mangyayari? Wala kang kung yun ang lagi mong iniisip ng uwi. O tulad ngayon, baka hindi ka na mahatid sundo ni Doc dahil sa sobrang mahal ng gasolina. Baka kakarat-karat ka na naman ng uwi, nandito ka na, karat-karat ka naman ng uwi, iyakan mo lang si Doc na uuwi ka. Wala sa ngayon, wala na tayong uwi-uwi. Wala nang hatid-hatid, ha? Okay ba sa'yo yan? Ha? Wala nang uwi-uwi, wala nang hatid-hatid. Uwi kung minsan, okay lang yun. Pero kung hindi okay sa'yo yun, wala namang problema sa amin.
wala sa amin. Para sa iyo yung pagpursigi namin. Ang amin dito, makapagtapos ka, mag-aral ka, at magpakabuti ka. Pero kung gusto mong babalik ka rito para meron kang purpose lang, huwag na lang tayo magsama. Kasi mahirap yung kami lang. Hindi na kita kayang ihatid pa, hatid sundo, hindi na kaya. Kaya nga, pinahatid na lang kita rito dahil hindi na kaya talaga. Dapat ikaw tulungan mo ring sarili kasi kami, ang pagtulong namin sa iyo, buong puso kami nagtulong na para gumanda yung buhay mo. Balang araw, hindi para sa amin, hindi kami aaniyan, ikaw. Tulong lang kami hanggat sa makakaya namin. Diba? Dito nga, diba nakita mo ba, nag-uutos ako sa'yo? Hindi ako nag-uutos sa'yo. Kahit man lang hindi mo nga magawa dito magwalis, magpunas ng alikabok, wala ka narinig sa akin kasi ang gusto kong mangyari, ayos ang pag-aaral mo. Yan. O, diba? O, yung minsan nga, inaano ko na nga dati sa'yo na pagkatapos kumain, maghugas kasi may mga langaw. Minsan si Duk, ayan, si Duk maghuhugas ng kinainan mo, iwanan mo lang dyan sa lababo. Alam mo naman, lahat ako dito, akong gumagawa. Maglinis, magluto, magdilig ng halaman kasi hindi naman, sinabi ko na nga sa'yo noon, dapat Sabadong walang araw na walang pasok. Ikaw maglinis dito, di ba? Hindi mo naman ginawa. Hindi ko gawa-gawa ko ito, yung sa harap mo ngayon, sinabi ko na sa'yo. Hindi ka namin ginawa ditong ano, yun nga, presisa ka nga dito namin eh. Si Duk, driver mo, ako katulong mo dito. Sarap ng buhay dahil nga sabi ko sa iyo, kami ang pupuno nung pagmamahal na wala sa iyo. O di ba? Hindi ako nagagawa ng kwento. Ngayon sa harap mo na talaga. Wala kaming inutos sa iyo dito. Hinahayaan kita. Ulti mo nga ang kwarto mo, hindi mo nga magawa-gawang linisin. Tinuruan na kita paano magtiklop ng mga damit mo. Sabi ko, ganito magtiklop, ganito ang pag-ayos ng kabinet. Makita ko yung kabinet mo dyan, nagrambol. Minsan, nagmamadali kang umuwi, isang bisis. Kung naalala mo pa, sabi ko, tuyo na yan, tiklipon mo na lahat yan. Pumasok ko sa kwarto mo, nandyan lang lahat, hindi man lang natiklop, hanggang sa umuwi ka na lang. Ayaw ko kasi, darling, yung sige akong utos, sige dal-dal sa'yo, dapat magkusa ka na lang. Kasi hindi ko ugali yung panay ako utos, kaya di ba, hindi ako nag-uutos dito, ako na lang magawa. Kasi gusto ko magkusa ka, pero iniintindi kita dahil sa edad mo. Ang gusto ko lang mag-aral ka ng mabuti. Minsan masabi ko, kaya sumakit yung dibdib mo, sumakit na yung batok mo, siguro kadudot-dot na ng cellphone. Kasi paano maintindihan ko na sumakit yung likod mo dyan, kung anong sumakit dahil nagtatrabaho ka sa gawaing bahay, hindi mo naman, wala ka namang ginawang ganon. Kaya minsan para akong naiinis kasi ayaw ko nga yung hindi nag-ara, ayaw pumasok. Kasi nga, di ba, minsan na nga lang yung wala kang pasok, tapos may pasok, sabihin mong hindi ka na pasok kasi masakit yung ganito. Ang daming naramdaman, dami mong sinasabing sakit, pero para sa akin, masama loob ko nun. Kaya nga, si kuya mo rin sinabihan ako, wag ako magpaka-stress. Kasi ayaw ko nga yung nag-a-absent. Kasi sabi ko, wala ka namang ginagawa dito, bakit ayaw mong pumasok? Ako ang nangihinayang sa araw. Nanghinayang ako sa oras na hindi ka napasok. Kaya ayaw ko ng ganun. Kasi anak ko, sabi ko nga, kung anak ko lang. Nako, kaya alam ni rin yan kung anong ayaw ko. Yan ang plano mo ngayon, babalik ka dito, mag-i-exam ka. Kasi pwede ka daw mag-exam, nakiusap na yan si Dok doon sa teacher mo, pagbigyan ka daw. Yung rules na hindi na pwedeng hatid-hatid ngayon kasi wala mahal ng gasolina. Ano, okay sa kanya yan? Okay lang sa'yo yun? Kaya mo? Kaya mo, kung hindi mo kaya, pwede kang bumalik sa inyo. Ha? Hindi na pwede yung uwi ka linggo-linggo. Hindi na pwede yun. Okay sa'yo? Yun ang gusto ko. Magkasundo tayo dyan at huwag mo ko iyak-iyakan, ha? Pwede naman ka umuwi. Pwedeng umuwi, minsan. Minsan lang. Minsan. Kahit may importante ka ditong tapusin, tulad nung exam mo, napaka-importante yun.
Tapos biglaan mong iyak-iyakan si Doc mo umuwi ka. Tapos sabihin mong tapos ng exam, tapos hindi pa pala. Ako kasi, sa totoo lang Darlene, hindi ako naniniwala nung pagdating mo dito nagkwento ka tapos ng exam kasi para namang sinabi mong hindi kami dumaan sa pag-aaral na yan. Alam ko, ilang araw matatapos mag-exam. 2 araw yan, hindi yan makukuha sa isang araw. Minsan nga, 3 pa eh. Di ba yung pagkarating ko po talaga, nag-exam na po talaga kami nun. Ay ako lang po na nagsimula na po ako. Nagbasa na po ako. Kasi isa lang po talaga hindi ko na-exam. English po talaga. Lahat mo na subject na ano ko. Na-exam po. Yung English na po. Hindi talaga. Pero ano ba yung sabi ng mga classmate niya dati? 2 subject lang na exam niya? Hindi. Nakapasok Parang po ako. may sabi yung mga classmate. Sino ba nagsabi yun? Hindi ko alam kung ilan pa ang natitira niyang subject. Pero sabi ng teacher niya, pagbibigyan man siya. Nag-exam po. Baka nga siguro 1 o 2 ang natira niya. Di po, isa po talaga. Di po, isa lang po talagang nalimutan kung exam in English. O sige. Basta yun ang rules natin dito. Tutulong ka sa tindaan dito sa bahay. Maglinis. Magdilig. Tutulong ka sa lahat ng gawain, ha? Hindi na pwede. Tsaka hindi naman para sa atin yun, Daddy. Kasi nga, Oo. para pagdating ng araw, hindi na rin siya mahirapan. Totoo yan. Kung sakali mang mapunta din sa ibang bahay, ano yun, alam na niya ang sarili niya kasi hindi naman lahat ng, kung halimbawa napunta sa ibang tao, hindi lahat ng tao na umintindi, katulad natin, lahat iniintindi nga natin siya. Mm. Kaya nga sinabihan pa nga ako ni, may mga nagsabi na bakit hindi kita tinuruan. Dapat tinuruan daw kita. At yun nga, sabi nga ni Tita Annalyn, hindi pwede sa kanya yung ganong gawain na hindi nagtutulong sa bahay. Hindi daw pwede sa kanya yun. Sabi si Tita Annalyn sa akin yan. Si Tita Annalyn galit sa'yo dahil hindi ka raw tumutulong. Nagsisinungaling ka pa. Dapat, kung gusto mo makukuha uli ang loob ni Tita Annalyn, magpakita kang porsigido ka. Tutulong ka rito sa bahay, sa mga gawaing bahay. Mag-aral ka mabuti. At bawal ang sinungaling dito sa bahay na to. Ano? Yun. Maliwanag ba? Sinabihan talaga akong Tita Annalyn, hindi pwede. Nawala ng gana sa'yo yun. Napaka-opportunity na yun. Dapat, pinangakuan ka nga dapat, lako ka na. Paano ka makakarating sa lako? Ngayon pala sinungaling ka na. Nakitaan ka ng sponsor. At huwag sa akin, huwag magpakita na mamaktol-maktol ka dyan dahil hindi nakikita ng mga viewers yun. Kung ano yung pag-uugali mo, nakikita mo. Ha? Maliwanag? Susunod ka sa rules dito? Bawal na mag-uwi-uwi lagi, ha? Hindi po pwede yan. Ayaw kong, kumari lang, ayaw ko na makipag-usap ka sa mga kamag-anak mo muna para mag-aral ka mabuti. Lagi kang kausap mo dyan, mga kamag-anak mo. Oh. Okay lang naman ako mag-usap kayo pero hindi yung ang pag-uusap nyo kung ano-ano, lakwatsa, kung ano, gala. Pag-aaral dapat atupagin mo. Diyan mo makikita dahil si Ken, pamangkin namin yun. Hindi talaga yung nagsisilpon hanggat may pasok. Ako na nga nakiusap sa nanay na pag walang pasok si Ken, Sabado, pagbigyan mo kasi lahat namang araw ng may pasok, hindi talaga yan pinapasilpon. Hindi talaga nagsisilpon si Ken. Ayaw ng mama niya na magsilpon. Diba? Kasi pag araw, ako na nga lang nakiusap na kahit Sabado, pagbigyan si Ken, Sabado, Linggo. Pero hindi pa rin hanggang ngayon si Ken. Ngayon siguro, bakasyon na, pinagbigyan ng mama niya. Kasi puro aral ang mga bata doon. Yung nakita mo yung mga bata doon. Ayan, si Doc Love, nakikita niya si Niknik paano mag-aral. Hating gabi, alas 12, nag-aaral pa yun. Nasa computer, naka-ano pa yun sa mga assignment gawain niya. Pati mama niya natulong na. Kasi tutok talaga ang mga bata doon, mga pamangkin ko sa pag-aaral. Kaya, sabi ko, ikaw hindi ko nakikita talagang nag-aaral. Pero si King, galing school, anong oras na uwi ng bahay? Alas 8 ng gabi dahil diretso pa ng tutor.
Walang pahinga yung sikin, hindi talaga. Pag sinabing hindi pwedeng mag-cellphone, hindi talaga yan. Hindi pwede yung arte-artehan ni Ken yung mami niya dahil may rules sila sa bahay, bawal mag-cellphone pag araw na may pasok. Yun ang rules doon na dapat. Yung walang cellphone mo, hindi na may tsura. Kaya ayaw kong maglapit-lapit kayo, magkakapatid, dahil alam ko, mayroong isa kaagad na sisirain agad ang cellphone nyo. Kung anong nangyari kay Chloe, ganun din nangyari sa'yo. Oh. Ano nangyari ng cellphone mo? Basag na. Nagana pa. Nagana pa, pero basag na yung... Ang ano lang yata nabasag niyan. Di po, basag na po talaga. Ha? Basag na. Basag na talaga. O, ito yung magsisi ka. Ganun na talaga ang cellphone mo habang buhay na. Wala na tayong magagawa dyan. Dahil wala namang sponsor magbibigay sa'yo ng cellphone uli. Siguro kung magpakabait ka, magpakita ka ng kabutihan, baka may maawa sa'yo uli. Pero hanggat ganyan pa ang gali mong marunong ka pang magsinungaling, wala kang makukuha ang cellphone. O, maligo ka na. At medyo... Naliligo po lang po kami. maligo ka na at medyo maamoy ka na. Naligo po lang po kami. Baka yung tubig na ginamit mo, hindi ano. Sige na. Bihis ka na. Wala ka na sabihin, Mrs. Love. Yun, mag-ayos yun ang pag-aaral. Yun lang naman ang hangad natin sa kanya. Pagtulong, mag-ayos sa pag-aaral. Ayaw ko ng sinungaling. At yung sinasabi mong sumakit ang ulo mo dyan, kung anong sumakit dahil sa gutom, kanino kasalanan yun? Kanino kasalanan yun? Nagkukulong ka, minsan kinakatok ka dyan. Hindi pwede dahil na tuwing kakain ka dyan, kinakatok ka. Magkusa ka. Si Doc, kinakatok ka ni Doc, kinakatok ka ni Kuya mo, ako. Hindi pwede naman na Hindi na pwede yung dati. habang panahon na sige na lang kaming katok sa loob ng kwarto. Hindi ka na bisita dito, darling. Dapat, pag oras ng kain, huwag ka magkukulong. Magkusa ka dyan kung anong makain. Kasi minsan, di ba, magluto kami ng ulam ayam mo. O, di ba, alam mo naman kung anong mga pagkain dyan. Di ba, sabi ko, may mga dilata, magkanton ka, kung may itlog, yan. Kaya, kung magutom ka man dyan, hindi ko yan kasalanan. Dahil lagi kong sinasabi sa'yo, gumising, lumabas ng kwarto at mag-asikaso. Kasi lahat ng gawain sa akin naman dito eh. Hindi na nga ako nanggugulo sa'yo na ito gawin mo, gito gawin mo. Wala, di ba? Hindi ko ginawa sa'yo yan. Hinahayaan kita dyan. Ako, nagtrabaho ako dito na sarili ko lang. Ayaw ko na nag-uutos-utos. Kasi once na nag-ano na ako sa'yo na ganitong gagawin mo, ayaw ko yung paulit-ulit nag-utos. Yan, tapos yung gawi mo dyan sa kwarto mo, dapat babae ka, laging malinis yung kwarto mo. Yan, tapos magtanggalin yung mga sapin kasi ang baho na naman ng kwarto mo. Ikaw lang nakatira dyan sa kwarto tapos maamoy. Ibang amoy. Sige na. Okay na. Sige na, basta yun na lang usapan natin. Ang usapan natin, hindi ito magbabago ha. Sige. Ano Kasi ka na? kung ano man yung inuutos Mag-toothbrush ka namin, ano yung pangaral sa'yo namin, hindi yun para sa amin, para sa'yo. Basta lagi ilagay mo sa utak mo na hindi ka na ibang tao dito sa amin. Tinuturing ka naming kapatid, o kapatid ka ni rin, anak ka namin. Yun ang turing namin. Minsan kasi nakakainis na kung nagkukulong ka sa kwarto, di ba, lagi kong sinasabi. Hindi pwedeng hindi ka nag-almusal. Kaso, nakalak lagi yung kwarto mo. Minsan ginaganon ko, nakapadlak. Tapos minsan nagkakatok. Ako nagkakatok dyan, hindi mo pa ako pagbuksan. Ngayon, Talaga ako sanay magkape. hindi naman kape kung ayaw mong kape, magkain ka. Kasi yan ang inisabi ko sa'yo noon, baka ma-ulcer ka. Kumakain po ako ng pansit canton. Dapat nga kumain ka talaga, hindi pwedeng hindi ka nakain. Ngayon naririnig ko, sumakit ang katawan mo, sumakit ang dibdib mo kasi nagutom ka. O kanino kasalanan yun? May mga pagkain naman dyan. Anong gagawin ko? Nagkukulong ka dyan. Diba? Kahit nga pagbigay mo nga lang ng pagkain ng pusa, hindi mo nga magagawa eh. Ibubuhos mo lang doon sa lagay ng pagkain ng pusa, hindi mo nga magawa magpakain ng pusa. Pero wala kang naririnig sa amin. Kasi pinabayaan nga kita. Ang gusto ko, maasikaso lang yung ano mo. Hindi po talaga kami sanay mag-alaga.
Kasi po kahit isa. Kaya nga, di ka sanay, masasanay ka na ngayon. Kasi kami may mga alaga dito. Kung ano yung ginagawa namin dito, gagawin mo rin. Pakain ng aso, magpakain ng pusa. Parte sila ng buhay natin. Takot po sa pusa. Oo, takot sa pusa. Diyan yan, mababait sa yung pusa. Ibig sabihin, kung ano yung alaga natin, Wala pagkain. bubuhusan mo lang ng pagkain niya, basta tutulong-tulong ka. Hindi pwedeng parang senyorita lang. Ano? Sige na. Kasi lahat dito kami gumagawa. Si Kuya rin nagawa yan. Inuutusan ko yan mag-map dyan. Mag-map, kailangan mag-map din dito. Si Kuya rin yan ang ano. Tignan mo si Kuya, sasabay ka kay Kuya sa sunod. Tignan mo kung ano ginagawa niya, yun ang gawin mo. Yan, pinapalinis ko ng kwarto yan. Siya nagmamap dito. Kasi sabi ko, hindi naman lahat ako magkikilos dito. Nagluluto ako. Pagkatapos magluto, o kung may labahan ako, ang bahay, hindi ko masabay-sabay paggawa. Kaya minsan si kuya mo, sabi ko, ikaw maglinis. Yan, magwalis ka dyan, magmap ka dyan. Yung ni kuya, pag nandito. Kaso minsan hindi ko si kuya dahil nag-i-edit pa. Okay. Sige. Kung ano ka na, baka di ka pa nakatoothbrush. Ayusin mo sarili mo. Ayan po, maraming salamat po. At sa inyong walang sawang pagmamahal po kay Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlog, kay Kalinga Prab at kay Ma'am Jack Tapia Matubang. Support po natin si Kalinga Rain, si Pulubing Milyonaryo. Lahat po ng mga titas po. Support po natin sila. Timehagang Banig, Tita Milani Cordero, Nika Pagado, Roda Bundad, Akimur. Yan. Sa lahat po. Sa Raymond Tiberos, Tess Reynolds Pau, thank you so much po. Ma'am Hilda Nonato, lahat po. Yan. Sa mga titas at titos po ni Beyonce, thank you so much po sa inyo. At Sir Leo, Tita Annalyn Rolinson, thank you so much po. Yan. Salamat po ng marami, and sa mga lahat po, pinasalamatan ko na po kayo. Thank you so much po sa inyo walang sawang suporta at pagmamahal. Bye-bye na po, and Jesus loves you.